Magandang araw, kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Sa isang maliit na bayan, may isang binata na nagngangalang Rigor. Sa kabila ng kahirapan, masaya at puno ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Minsan, nagtanong si Rigor sa kanyang ina. Inay, bakit tayo mahirap? Ang sagot naman ng ina, hindi naman sa pera nasusukat ang yaman, Rigor. Ang tunay na yaman ay makikita sa puso at sa pagmamahala ng bawat pamilya. Hanggang sa isang araw, nagkasakit ang kanyang ina. Anak, kailangan ko ng gamot. Tulungan mo ko. Sabi nito sa kanya. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, inay. Sagot niya rito. Nagtrabaho siya araw at gabi para lang makapag-ipon ng pera para sa gamot ng ina. Sa kanyang paghahanap buhay, nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Rosa. Si Rosa ay mabait, maganda, at puno ng inspirasyon sa buhay. Si Rosa ang naging liwanag sa madilim na mundo ni Rigor. Kahit na hindi naman alam ng babae na mayroon siyang pagtingin para rito. Samantala, sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi pa rin sapat ang kanyang naipon. Sa huli, pumanaw pa rin ang kanyang ina. Inay, hindi ko man lang natupad yung panggaling mo at ang pangarap ko para sa iyo. Pasensya na po. Wika niya habang umiiyak. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. Inay, gagawin ko ang lahat para makamtan ko ang pangarap ko. At kahit wala na kayo, iisipin ko na kasama ko pa rin kayo. Pangako ni Rigor sa kanyang ina. Kahit na ang buhay ay puno ng pagsubok, naniniwala si Rigor na may magandang darating sa kanya. Nagpatuloy siya sa kanyang buhay na puno ng pag-asa at determinasyon, kasama ang kanyang inspirasyon na si Rosa. Sa bandang huli rin kasi ay naging matalik na magkaibigan rin sila. Habang patuloy na lumalaban si Rigor sa buhay, nagpapatuloy din ang kanyang paghanga para kay Rosa. Hindi lamang dahil sa kagandahan nito, kundi dahil sa kabutihang taglay nito. Isang araw, inamin ni Rigor ang kanyang nararamdaman para sa babae. Rosa, mahal kita. Sabi niya rito. Mahal rin kita, Rigor. Matagal na. Sagot ni Rosa. At sa araw na yun, ay naging sila na nga. Sa kabila ng kanyang kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanyang ina, naging inspirasyon ni Rigor si Rosa para magpatuloy sa buhay. Sa bawat araw na kasama niya si Rosa, nararamdaman niyang may pag-asa pa rin maghihintay. Sa bandang huli, nagtagumpay si Rigor sa buhay. Naging matagumpay siyang negosyante at nagpatayo ng isang maliit na negosyo. Nakamtan niya ito noong nakapagtapos na siya sa pag-aaral. Habang lumalago ang kanyang negosyo, hindi nagbago ang pakikitungo ni Rigor sa mga tao sa paligid niya. Nanatili siyang mapagpakumbaba. Naging malaking inspirasyon si Rigor sa kanyang mga kalugar. Maraming kabataan ang humahanga sa kanya at nagnanais na sundan ng kanyang yapak. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi nagbago ang pakikitungo niya para kay Rosa. Patuloy silang nagmamahalan at sumusuporta sa isa't isa. Isang araw, nagdesisyon silang magpakasal na. Ito ang isa sa pinakamasayang araw sa buhay ni Rigor. Sa wakas, makakasama niya na ang kanyang pinakamamahal habang buhay. Magkaisang dibdib na sila. Naging masaya ang kanilang buhay mag-asawa. Kahit na may mga pagsubok, hindi sila sumuko at patuloy na nagmahalan. Sa huli, nagkaroon sila ng anak. Ito ang pinakamasayang kabanata sa buhay ni Rigor. Sa wakas, mayroon na siyang pamilya na kanyang pinapangarap. Patuloy na lumaki ang kanilang anak na may pagmamahal at gabay nilang mag-asawa. Tinuruan nito ni Rigor ng mabuting asal. Talagang naging masaya at matagumpay si Rigor. Hindi lamang dahil sa kanyang tagumpay, kundi dahil sa kanyang pamilya. Nang lumaki na ang kanilang anak, si Rigor at Rosa ay napagpasyahan nilang magtungo sa probinsya at doon na tumira. Ang lugar na ito ay naging kanilang tahanan na permanente. Dito nagpatuloy ang kanilang paglaki at pagunlad bilang isang pamilya. Sa kanilang paglipat, napagtanto rin nila ang kanilang mga sarili. Si Rigor na dati ay isang simpleng bata na nagmula sa isang mahirap na pamilya ay naging isang matagumpay na negosyante at mapagmahal na ama.
Si Rosa naman na dati ay isang simpleng babae lang, ay naging isang mapagmahal na ina at asawa na. Kahit dumarating sa kanila ang mga pagsubok, hindi sila sumusuko. Samantala, habang lumalaki ang kanilang anak, si Rigor at Rosa ay patuloy na nagtuturo sa anak ng mga mahalagang aral sa buhay. Tinuruan nila ito na maging mabuti, mapagmahal at mapagpakumbaba. Isang araw, nagkasakit ang kanilang anak. Ito ay isang malubhang sakit na nangangailangan ng mahalagang operasyon. Nang malaman ito ni Rigor at Rosa, sila ay labis na nabahala. Ngunit sa kabila ng kanilang pangamba, hindi sila nawala ng pag-asa. Ginawa nila ang lahat para sa kanilang anak. Nagtrabaho sila ng husto para makalikom ng sapat na pera para sa operasyon at ang mga iba pang pangangailangan. Sa kabila ng kanilang pagod at puyat, hindi sila sumuko. Alam nilang kailangan nilang maging malakas para sa kanilang anak. Sa wakas, kalaunan, natuloy rin ang operasyon. Matagumpay itong naisagawa at unti-unti nang gumagaling ang kanilang anak sa paglipas ng ilang buwan. Matapos malampasan ang sakit ng kanilang anak, isang malaking pagsubok na naman ang dumating sa buhay nila. Si Rosa naman ang nagkaroon ng breast cancer. Nang malaman ito ni Rigor, siya ay labis na nabahala. Ngunit alam niya ang kailangan niyang maging malakas para sa asawa at anak. Ginawa ni Rigor ang lahat para kay Rosa. Sinasamahan niya ito sa bawat therapy at check-up. Sa kabila ng kanyang pangamba, hindi siya nawala ng pag-asa. Sa bawat araw na kasama niya si Rosa, lalong tumibay ang kanyang pagmamahal dito. Alam niyang kailangan niyang ipakita kay Rosa na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Rosa, hindi rin siya sumuko. Patuloy siyang nagpapakatatag at umaasa na malalampasan niya ang sakit na ito. Sa pangyayaring ito, lalong naging malapit sa isa't isa ang mag-asawa. Ang kanilang pagmamahalan ay naging kanilang lakas at inspirasyon. Sa wakas, matapos ang mahaba-habang laban, si Rosa ay unti-unti nang gumagaling, hanggang sa maging cancer-free na siya. Sa gitna ng kanilang mga pagsubok, may isang pagkakamali na nagawa si Rigor. Nagtaksil siya kay Rosa. Ang babae na ito ay nagngangalang Liza. Ito ay kanyang katrabaho. Paano ba naman kasi? Sa mga panahong iyon, si Rigor ay labis na naguguluhan at naghahanap ng kaunting aliw. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkakamali, hindi nagtagal ay nagsisi si Rigor. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Nang malaman ni Rosa ang tungkol dito, dahil siya ay umamin na, ito ay labis na nasaktan. Ngunit sa kabila nito, pinili niyang patawarin si Rigor. Pero hindi naging madali iyon. 2 linggo rin ang hinintay ng lalaki upang mapatawad siya nito. Ang pagkakamaling ito ni Rigor ay naging isang malaking aral para sa kanya. Sa kabila ng lahat, naging matatag pa rin ang kanilang pamilya. Patuloy silang nagmamahalan. Pero sa kabila ng kanilang pagkakapatawaran, unti-unti silang nagkakalabuan dahil sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Dahil unti-unti nang nalulugi ang kanilang negosyo, magsimula nang sila'y mag-away. Si Rigor na dati ay mapagmahal at maalaga ay naging malamig na. Si Rosa naman na dati ay masiyahin at positibo ay naging malungkutin at tahimik na. Sa kabila ng kanilang mga pag-aaway, alam nilang mahal pa rin nila ang isa't isa kahit papaano. Nang malaman nito ng kanilang anak, ito ay labis na nabahala. Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, alam niyang kailangan niyang maging malakas para sa kanyang mga magulang. Sa gitna ng kanilang mga problema, nagsimula silang maghanap ng solusyon. Nagsimula silang mag-usap at magbigay ng oras sa isa't isa. Sa wakas, matapos ang mahabang pag-uusap, nagsimula na silang magkabati. Napagtanto nila ang kahalagahan ng kanilang relasyon at ang kahalagahan ng kanilang pamilya. Ang mga pagsubok na ito ay naging isang malaking aral para sa kanila. Napagtanto nila ang kahalagahan ng pag-uusap at pagbibigay ng oras sa isa't isa. Habang nagbibinata na ang kanilang anak na si Wilmer, nagsimula itong magpakita ng mga pagbabago. Siya ay naging pasaway at madalas nang sumama sa maling barkada. Minsan, nagsimula siyang sumagot sa kanyang mga magulang. Sa tuwing pinagsasabihan siya ni Rigor at Rosa, siya ay nagagalit. Nang malaman ito ni Rigor at Rosa, ay napagpasya nilang kausapin ito. Isang gabi, nagsimula silang mag-usap bilang mag-asawa. Nagdesisyon silang magtulungan para mabago ang kanilang anak. Rosa,
Alam kong mahirap ito pero kailangan nating tulungan si Wilmer para magbago. Oo, Rigor. Mahal natin si Wilmer. Kailangan nating gawin ang lahat para sa kanya. Kinabukasan, naglakas loob sila para kausapin si Wilmer. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag nila ang dapat na gawin nito. Anak, mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Alam namin nagkamali ka. Naliligaw ka ng landas. Pero handa kaming tumulong para magbago ka. Wilmer anak, alam kong naguguluhan ka sa ngayon. Pero sana pakinggan mo naman kami Wika ni Rosa. Sa mga salitang iyon, napagtanto ni Wilmer ang kanyang mga kasalanan. Nagsimula siyang umiyak at humingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Pasensya na kayo Alam ko pong nagkamali ako. At gusto ko pong magbago. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ng mag-asawa ang pagiging sincero nito. Alam nilang nagsisisi na ang kanilang anak at handa na itong magbago. Sa gitna ng pag-iyak, nagtapat si Wilmer sa kanyang mga magulang. Ipinahayag nito ang kanyang karanasan na mabasted. Nasasaktan po ako. Nabasted ako kaya ako ganito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para makalimutan ng babaeng tumanggi sa akin. Nang sabihin iyon ng binatilyo, nadama ni Rigor at Rosa ang sakit na nararamdaman ng kanilang anak. Anak, alam kong masakit. Pero alam mo, hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang suklian. Ang mahalaga ay natuto ka at handa kang bumangon. Wilmer anak, hindi ito ang katapusan. Marami pang darating na pagkakataon para sa iyo. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo. Dahil doon, naramdaman ni Wilmer ang init ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Alam niyang hindi siya nag-iisa at handa silang tumulong sa kanya sa lahat ng oras. Salamat po. Alam ko pong nagkamali ako. Pero dahil sa inyo, natuto ako. At handa na akong bumangon. Dahil roon, naramdaman ni Rigor at Rosa ang pag-asa. Habang nagpupursige si Wilmer sa kanyang pag-aaral, nagsisikap din si Rigor at Rosa sa kanilang negosyo na maiaon nito sa pagkalugi. Makaraan ng kanilang sipag at tiyaga, unti-unti nilang napapalagong muli ang negosyo. Sa pagpupursige ng binata, nakatanggap si Wilmer ng maraming karangalan noong siya ay nasa kolehiyo na. Ito ay patunay ng kanyang dedikasyon at pagsisikap sa kanyang pag-aaral. Matapos niyang magtapos sa kolehiyo, nakakuha siya ng magandang trabaho. Dito niya natupad ang kanyang pangarap na matulungan ng kanyang mga magulang. At sa bandang huli, nagkaroon din siya ng nobya na si Ana. Si Ana ay isang mabait at magandang babae na mahal si Wilmer. Anak ito ng mayor sa kanilang lugar. Ana, salamat Dahil sa iyo natuto akong magmahal. Ikaw ang regalo na ibinigay sa akin ng Diyos. Mahal na mahal kita, Ana. Wilmer, mahal na mahal rin kita. Ikaw lamang ang nagpapasaya sa akin. Ang aral na maaaring makuha sa kanilang kwento ay ang kahalagahan ng pagmamahal, pagtitiwala at pagpapatawad. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa ang magdadala sa atin sa tiyak na tagumpay. Talaga nga namang napakatagumpay ni Wilmer. Sa kanyang sipag at tiyaga, hindi lamang niya napalago ang negosyo ng kanyang mga magulang. Nagpatayo pa siya ng sarili niyang malaking negosyo. Sa kanyang mga pinaghirapan, nagbunga ang lahat ng kanyang sakripisyo at pagpupunyagi. Ang kanyang negosyo ay patuloy na lumalago. Dahil dito, si Wilmer ay hindi lamang naging matagumpay na negosyante, kundi naging inspirasyon din siya sa maraming tao at pati na rin sa kanilang mga kamag-anak. Bukod sa kanyang negosyo, nagpatayo din siya ng isang maganda at malaking bahay para sa kanyang pamilya. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Ang negosyo ng kanyang mga magulang na dati-rati maliit lamang ay kanyang pinalago. At sa kanyang tulong, patuloy itong umuunlad. Sa paglipas ng maraming panahon, nagkaroon ng malaking pagsubok sina Wilmer at Ana. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin sila nagkakaroon ng anak. Noong ikasal na sila, ito ay naging isang malaking hamon para sa lalaki. Sa mga sandaling iyon, natukso si Wilmer na gumawa ng isang bagay na hindi niya dapat gawin.
Naalala niya ang kanyang ama at ang mga pagkakamali nito noong ito ay bata pa. Sa kabila ng kanyang pagkakalito, nagdesisyon si Wilmer na hindi niya gagayahin ng kanyang ama. Alam niya na hindi ito ang tamang solusyon sa kanilang problema. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, hindi sila nawalan ng pag-asa. Patuloy silang nagdasal at nagtiwala na darating din ang tamang panahon. At sa wakas, sa hindi inaasahang pagkakataon, natupad ang kanilang hiling. Nagbunga ang kanilang pagtsatsaga at pagmamahalan at sa bandang huli, nagkaroon na rin sila ng anak. Ang kanilang anak ay naging simbolo ng kanilang pagmamahalan at pagtitiis. Sa bawat ngiti at tawa ng kanilang anak, naramdaman nila ang kasiyahan at kapanatagan. Sa tuwing kasama ang kanilang anak, nakikita nila ang bunga ng kanilang pagmamahalan at pagtsatsaga. Sa uli, ang kwento ni Wilmer at Anna ay isang patotoo na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng yaman o sa laki ng bahay. Ang tunay na tagumpay ay nasa pagmamahalan, pagtsatsaga at pagtitiwala sa isa't isa. Ngunit nang tumuntong ng 3 taong gulang ang anak nila na si Jason, ay natuklasan na may cancer ito na ipatingin sa doktor. Ang balitang ito ay parang isang malaking bato na bumagsak sa puso ng kanilang pamilya. Sa murang edad, si Jason ay kinakailangan ng harapin ang isang malaking laban. Naging malungkot at tahimik ang kanilang tahanan. Ang dating puno ng tawanan at saya ay napalitan ng kalungkutan at pangamba. Ngunit sa kabila ng kanilang takot at pangamba, hindi sila nawalan ng pag-asa. Alam nila na kailangan nilang maging malakas para kay Jason. Si Wilmer at Anna ay hindi nagpabaya. Ginawa nila ang lahat para makahanap ng mahusay na doktor para sa kanilang anak. Nagtrabaho sila ng husto. Sa kabila ng kanilang pagod at puyat, hindi sila sumuko. Alam nilang kailangan nilang maging malakas para sa kanilang anak. Sa kabila ng kanyang sakit, si Jason ay nanatiling masaya. Kahit na bata pa siya, makikita mo sa kanyang mga mata ang kanyang tapang at lakas ng loob. Sa bawat araw, siya ay lumalaban at hindi sumusuko. Ang mga doktor at nurse na nag-alaga kay Jason ay hindi rin nagpabaya. Ginawa nila ang lahat para maibsan ang kanyang sakit. Sa kanilang tulong, unti-unti nang nagpapakita ng pagbuti si Jason. Ang mga kaibigan at kamag-anak nila ay hindi rin nagpabaya. Nagbigay sila ng suporta sa pamamagitan ng kanilang dasal at pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdadaanan, hindi sila nawawalan ng pag-asa. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang laban, nagtagumpay si Jason. Naging cancer-free rin ito. Ang kanyang pagaling ay isang milagro na nagdala ng kasiyahan at pag-asa sa kanilang pamilya at sa lahat ng mga taong nagmamahal sa kanya. Upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay, nagdesisyon sina Wilmer at Anna na magdaos ng isang malaking pagsasalo-salo sa tahanan. Inimbitahan nila ang lahat ng mga taong naging bahagi ng laban ni Jason. Ang mga doktor at nurse na nag-alaga, ang kanilang mga kaibigan at kamag-anak na nagbigay ng suporta, at ang lahat ng mga taong nagdasal at nagmahal para kay Jason. Ang tahanan ay napuno ng saya at pagmamahalan. Naging mas matatag ang kanilang pamilya dahil sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Hindi na nila pinabayaan pa si Jason at patuloy nilang sinusuportahan ang kanyang mga pangarap at ambisyon. Naging masigasig naman si Jason sa kanyang pag-aaral noong tumuntong na siya sa elementarya. Batid niya na ang kanyang mga magulang ay nagpapakahirap para sa kanya. Kaya naman ginawa niya ang lahat ng kanyang mga kaya para hindi sila mabigo. Sa kalaunan, nagbunga ang kanyang pagsisikap at pagpupunyagi. Nagtapos siya ng pag-aaral na may mataas na karangalan at nakakuha siya ng magandang trabaho. Sa wakas, natupad niya na ang kanyang pangarap. Sa bandang huli, nakapangasawa si Jason ng anak ng politiko at dahil dito, nagkaroon siya ng mas malaking oportunidad para makatulong sa kanyang lugar. Dahil sa kanyang karanasan at pagkakasakit noong siya'y bata pa, nagmungkahi siya sa mayor na magpatayo ng libreng ospital para sa mga mahihirap na may sakit. Hindi ito agad na aprubahan ng mayor dahil sa mga logistical concerns at sa posibilidad na maaaring hindi ito sustainable. Ngunit hindi nagpatinag si Jason. Nagpresenta siya ng mga plano at projects kung paano ito magiging posible. Pinakita niya na may mga paraan para mapanatili ang operasyon ng ospital habang nagbibigay ng libreng serbisyo sa mga nangangailangan. Sa uli,
Na-convince niya ang mayor at ang iba pang mga miyembro ng city council. Nagpatayo sila ng ospital at ito'y naging matagumpay. Napakaraming tao ang natulungan ng ospital na ito. At dahil dito, naging mas marami ang napapagaling sa kanilang lugar. Ang kwento ni Jason ay patunay na mayroong magagawa ang bawat isa sa atin para makatulong sa ating lugar. Kahit na maaaring magkaroon ng mga hadlang sa simula, hindi ito dapat maging dahilan para hindi tayo sumubok at magpatuloy. Nagpatuloy ang buhay ni Jason na puno ng determinasyon at pagmamahal. Sa bawat araw na dumaraan, lalong lumalalim ang kanyang pag-unawa sa kanyang sarili at sa mundo. Sa tulong ng kanyang asawa at ng kanyang mga magulang, nagagawa niya ang mga imposible. Naging matagumpay si Jason hindi lamang bilang marangal na tao, kundi bilang isang mabuting anak, mabuting asawa at mabuting tao. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay ay hindi siya nagbago. Nanatili siyang mapagpakumbaba at palaging handang tumulong sa iba. Napakaganda rin ng relasyon ni Jason sa kanyang asawa. Minamahal niya ito ng totoo at patuloy silang nagtutulungan at nagbibigayan ng suporta sa isa't isa. At higit sa lahat, ang kanyang advokasya na magpatayo ng libreng ospital para sa mga mahihirap na may sakit ay isang malaking tulong para sa kanyang mga kalugar. Dahil sa kanyang karanasan sa pagkakasakit noong siya'y bata pa, naging mas mapagmalasakit siya sa ibang tao at mas naging handa siyang tumulong. Tuwang-tuwa naman sa kanya ang kanyang lolo at lola na sina Rigor at Rosa.